Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 26, talata 1 hanggang 10. Mga pagpapala sa pagiging masunurin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Levitico chapter 26, verse 11 to 19. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo, at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo, at kayo naman ang magiging bayan ko. Akong si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Ngunit kung ang pagparusa sa pagsuway. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang aking utos ko, kung tatagapin ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna. Makakaranas kayo ng matitinding sakit na nagpapalabo sa inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hayaan ko kayong sakupin ng mga taong napupuot sa inyo at kakaripas kayo ng takbo nga kahit walang mahabol sa inyo. Kung sa kabila nito hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hindi ko pauulanin ng langit at matitigang ang lupa. Amen po. Magandang buhay pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-26 na kabanata ng Levitico, versikulo 20 hanggang 28. Mga parusa sa pagsuway. Mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal pagkat hindi maaanihan ang inyong itinanim at hindi mamumunga ang inyong mga halaman. Kung tuloy pa rin ang inyong paglaban sa akin, 7 ibayo ang paghihirap na ipaparanas ko sa inyo.
Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga kawan. Iilan sa inyo ang matitira at maghahari ang lungkot sa buong lupain. Kung magmamatigas pa rin kayo, 7 ibayo pa ang parusang ibabagsak ko sa inyo. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo at marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa aking tipan. Makapagtago man kayo sa mga muog, padadalhan ko kayo roon ng peste. Kaya lalagpak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Magdadahop kayo sa pagkain, ano pat iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Ang pagka ay unti-unting irarasyon sa inyo at hindi kayo mabubusog. Kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at parurusahan ko kayo ng makapitong ibayo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitiko, Kabanata 26, versikulo 29 hanggang 37, at ang sabi, sa tindi ng gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na nasunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at iiwan kong tiwangwang ang mga sangtuaryo at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo. Sasalantayin ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Uusigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. May iwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroroon. Ang mga may iwan doon ay paghaharian ng matinding takot, kaya't may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay makakapagdarapa na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Magkakadaganan sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 26, verse 38 to 46. At mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa at sasakmalin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway. At ang matitira sa inyo ay magsisipang lupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway, at sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsipang lupaypay na kasama nila. At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga magulang sa ang kanilang pagsalangsang sa isalangsang laban sa akin, sapagkat sila'y lumakad naman laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila, at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpakababa ako nga ang kanilang mga pusong hindi tuli, at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan. Ay alalahanin ko ang aking tipan kay Jacob, at ang aking ding tipan kay Isaac, at gayon din ang aking tipan kay Abraham, ay aking alalahanin, at ang aking alalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanyang mga sabat, samantalang nahandusay na sila na walang sila, at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan, sapagkat kanilang tinanggihan ang kanilang mga hatol at kinapuutan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito'y pagkat sila'y sa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil. Ni kapuutan ko sila'y na sila'y aking lubos na lilipulin, at ang aking sisirain ang aking tipan sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos. Kundi alalahanin ko alang-alang sa kanila ang tipan ng kanilang mga magulang na aking nilabas sa lupain na Ehipto, sa paningin ng mga bansa upang ako'y maging kanilang Diyos, ako ang Panginoon.
Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. This is the word of God. Amen.